huwag ka munang matulog. Kasi baka may pag natulog ka, sabi mo sa guest mo, maganda ba negosyo? Sabi ng guest mo, ewan ko, kagigising ko rin lang. Sabi pala kayo natulog dalawa, magkadikit pa ulo yung dalawa. Huwag kayong matutulog sa tabi ng guest nyo. Okay? So, importante po yung pakita mo na interesado ka para siya ma-interest din. Di ba? At kung kinakailangan palakpakan nyo ang speaker, dapat pinapalakpakan nyo yan. Okay? Hindi ako sa seminar. Sa seminar natin. Kasi alam nyo, ang buhay ng presentation po rito, wala po sa speaker. Nasa inyo ng mga nagdala ng guest. Kapag nakikita ng mga guest nyo, na buhay ang mga presentation ng mga tao rito masaya. Kagaya lang kagabi, nag-seminar po ako dito sa may Parting Pasig sa De Castro. Alam niyo kung bakit nakumbinse yung mga nagpa-seminar na yon? Nang pumunta raw sila rito, ang init-init, ang daming tao, pero bakit daw yung mga tao ang sasaya? Nagtatawanan pa kahit mainit. Yun ang nakakumbinse sila. Ibig sabihin daw, may magandang nangyayari raw rito. Na kahit pala mainit, kahit maraming tao, masaya yung mga tao. Kasi bakit? Lahat nag-i-income. Lahat kumikita. So, importante po yun sa mga seminar natin. Kahit hindi po dito, kahit sa labas, nagagawin natin mga seminar na yung presentation dapat mabuhay. Kaya minsan bago tayo mag-seminar, dapat nagmi-meeting muna tayo eh. Kasi mag-a-assign tayo ng mga tao. Meron tayong palakpak committee. Yung palakpak committee, walang gagawin nyo sa buong seminar, kundi mga tiga-palakpak lang yun. Meron tayong yes committee, na walang gagawin nyo, kundi pag may sinabing maganda yung speaker, yes! Maganon yun. Importante po yan. Alam nyo kung bakit? Ito yung guest mo. Nagpapalakpakan lahat ng tao sa paligid niya. Pag tumingin siya sa kaliwat kanan niya, may pumapalakpak. Pag tumingin siya sa likod niya, may pumapalakpak. Pag tumingin siya sa harap niya, may pumapalakpak. Sino na lang ang hindi pumapalakpak? Siya. Eh di mukha siyang tanga. Eh di ano gagawin yan? Makikipalakpak na rin yan. Di ba? So nabubuhay yung presentation po natin. So importante po yon. At ito tip ko lang po sa inyo. No? Kapag nag-organize tayo ng mga seminar sa labas, okay, napaka-importante po ang ating whiteboard. Hanggat maaari, huwag tayong gagamit ng mga Manila paper o kaya likod ng kalendaryong malaki. 300,000 a month ang pinag-uusapan natin dito. Tapos Manila paper lang ang dala natin. Ano sasabihin na lang ng mga taong kaharap natin? Di ba? At kapag nag-organize kayo, dapat against the entrance po ang ating whiteboard natin. Kung nandito ang entrance, dito ang whiteboard. Huwag yung kung nandito entrance, nandun din ang whiteboard. Mali po yun. Kasi walang gagawin ng guest mo kung dito begin, sino lalabas at papasok sa pinto. Naiinggit yan. Pag may labas na labas, makakala niya, nagkakainan na rin, nagkakabigay na pagkain, siya hindi nabibigyan. Diba? Yun ang iniisip nun, kaya tingin ng tingin. Kaya dapat, kung nandito pinto, dito ang entrance natin. Pati yung CR, dapat nasa likod yan. Wala dito sa tabi ng whiteboard natin. Ganyan po pag-organize. At ito pa, tip ko lang sa inyo, hanggat maaari, kung ang hinihintay natin guys, 50 katao, huwag muna kayo maglalabas ng 50 upuan. Kasi hindi naman sabay-sabay darating ang 50 yan. At hindi naman lahat siguradong darating ang 50. Ang gawin mo na lang, kasi tignan nyo nakalabas yung 50 upuan. Nagkataon ang dumating 10. Dadating ngayon yung pang-11. Makikita ng pang-11, ang daming bakanting upuan. Ano iisipin niya? Walang kwenta negosyo, walang dumating. Di ba? Samantalang kung ang upuan natin, kung ang nakalabas lang sa atin dyan, 20. Dumating ngayon yung 15, di 5 na lang ang bakante. Ano isipin nila? Maganda negosyo kasi puno upuan eh. Di ba? So magdadagdag na lang tayo kapag may dumadating ng tao. Importante po yan. Kasi ang ugali ng Pilipino kasi, pag nilabas mo ang upuan lahat, kung nandito ang whiteboard, gusto nun sa dulo mauupo. Ayaw mo po. Kung saan nadikit ang puwit niya, kanya na yung upuan na yun. Pag pinalipat mo, bit-bit yung upuan, lilipat yung gano'n. Diba? Bit-bit yung upuan nun, ayaw umalis.
Ayaw maupo sa harapan. Kaya ginagawa ko po, kapag wala naupo sa harapan, nando, tinatanggal ko lahat na upuan sa harapan, tapos yung whiteboard nilalapit ko sa kanilang ganyan. O di nasa harapan na rin siya. Importante po yun. Ito, pag nagdala kayo ng mga guest sa mga seminar, hanggat maaari, please, lalo na dito sa opisina natin, huwag niyong pauupuin sa dulo. Hanggat maaari, huwag niyong pauupuin sa dulo. Walang maiintindihan yan. Kasi labas-pasok, dinadaan-daanan lang siya. Di ba? Ng mga tao. At maingay, may mga pumapasok dyan. Hanggat maaari, dito nyo iupo ang guest nyo. Hanggang dyan. Pinakano dyan, sa limang yan. Hanggang dyan lang. Pangatlo, pang-apat, hanggang dyan lang dapat. Para nakapokus siya. Ano man ang mangyari sa likod niya, wala siyang pakialam doon. Nakapokus lang siya rito. Kung gusto niyo maging quality, lahat ng guests na dinadala nyo. At ito pa, kung ang seminar natin, halimbawa, 6:30, please, 5:30 lang. Alas 5 lang, nandito ka na. Para yung guest mo makaupo ng maganda. Relax siya. Mas presko kasi sa unahan eh. Diba? Kaysa sa dulo. Sidiksik mo lang sa dulo. Okay? Hindi po siya marerelax nun. Tatayo po yan. Okay? So, copy business ha. Isa yan. Okay? Dito, huwag ka na mag-isip. Kopyahin mo lang yung mga tamang ginagawa ng mga networker dito. Okay? Ano pa? Number 5. Ito po ay wave of the future. Ibig sabihin, ito po ang trend. Ito ang uso. Okay? Alam niyo po, ito yung sabihin, ito yung mag-e-exist sa mga darating na panahon. By 2012, 30 to 40% ng galaw ng produkto buong mundo is through multi-level marketing. Darating po ang time, kahit bumili ka ng isang pakong bakya sa isang tindahan, hindi ka pagbibilan kapag hindi ka member ng tindahan na yon. Kasi po bakit? MLM po ang pinakamabilis na paraan para ibenta o i-dispose ang mga produkto. Okay? Kasi pag malaki ang komisyon ng tao, willing magbenta yan. Di ba? Kaya nga po ganun kalalaki yung income dito sa MLM. Okay? Kaya yung sa ibang mga nagde-direct selling, maliit ang komisyon, nakita mo ang bagal ng paglago ka agad nila. So, wave of the future ang MLM. Kung mapupunan nyo, ang technology nagbabago yan. Lahat puro papadali sa tao. Puro papadali yan. Nung araw, bago magkaroon ng komunikasyon ng bawat tao, ano ang ating paraan? Sulat lang. Kaya bago nga yung sulat, may nauso pa ron. Usok. Di ba? Pag nagpausok sa kabilang bundok, alam nung kabilang bundok na may nag-iimbita ron. Di ba? So, nung matutong magsulat ng tao, sulat. Kaya lang nakita problema sa sulat. Matagal ang sagot. Matagal ang response. Baka mamaya sumulat yung katulong niya, nasusunog ang bahay niyo, ate, nasusunog ang bahay natin, ano gagawin ko? And 1 week ang sagot nun, edi sunog na bahay niyo. Diba? So, nagbago ang technology. Nauso na yung mga telepono. Telepono po muna. Okay? Nung mauso ang telepono, nagkakaroon ng komunikasyon ng tao. Kaya lang nakita rin ang problema. Pag umalis na ng bahay, yung hinahanap mo, wala na rin kayong komunikasyon. So, binago ang technology. Nauso ang pager o beeper. Di ba? Pager o beeper. Pag nag-beep yan, may message. So, babasahin mo message. Tawag ka sa bahay. O di problema na naman. E paano kung nasa sasakyan ka? So, binago ang technology. Lumabas yung mga unang cellphone noon. Yung kulay puti. Di malalaki, kala mo doorknob. Pwedeng pang-palo-palo. Pwedeng pang-palo pa, pagkukod na yelo. Di ba? Imagine mo kung gano'n ang cellphone natin lahat ngayon. Di ba, uso pa ngayon ang cellphone, 2, 3. Tapos may case pa, may leather case. Imagine mo, may leather case kang gano'n, gano'n kalalaki. Para kang MMDA nun. Di ba? So, nakita yung problema ron. Anong problema? Magastos. Puro tawag. Na-upgrade ang technology. Pwede ka nang mag-text. Kaya lang yung one-liner. Una yung one-liner, yung umaandar. Pag nalagpasan ka ng message, ulitin mo ulit. Lalo kung haba ng message, umaandar. Ang hirap magbasa ng gano'n, di ba? So, in-upgrade ang technology. Ngayon, kahit ilang page, pwede kang mag-text. O, nakita pa problema ron. Ano nakita ang problema? Graduation ng anak, nagte-text yung mami, hindi nakunan yung anak. Kaya ginawa nila, in-upgrade. Lagyan ng camera ng cellphone. Para kahit nagte-text, akit na stage yung anak ko, anak ko. O, di may picture pa kagad. Diba? Lagyan ng music.
nilagyan ng MTV, may video, may lahat nilagay na. Huwag kayong magtaka. Baka sa mga darating na araw, after na gamitin mo ang cellphone mo, hello, sige, Mare, punta na ako dyan, ha? Sasakay ka na sa cellphone mo, andar na yan. Huwag ka magtaka. Kasi lahat ng bagay pinadadali para sa mga tao, eh. Di ba? Nung araw, bago po tayo makakain ng pansit canton, inaabot tayo na 1 oras. Mamamalengke ka, maghihiwa ka, magigisa ka. After 1 hour, may pansit canton ka na. Ngayon, binago ang technology. Lagyan mo lang ng mainit na tubig.